Hello, Nay? Hello na? Narugo ka na naman, Nay? Hindi mo na naman nainom ang gamot mo, Nay? Wala to na ako. Ay, dito na ako, Nay. May pasalubong ako para sa'yo. Sige, mag-iingat ka. Ayan, dito na yung pansit. Nakapagkupi ka na pala, Nay? 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 Nay! Nay! Inay ko! Ano nangyari sa'yo, Nay? Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! May nasabi pa siya sa'yo na kahit anong karamdaman? Hindi, Dok. Wala nababanggit sa akin ng aking ito. Alam mo, sa totoo lang, malubha lang sakit ng nanay. Kailangan niya ng liver transplant. Pero, Doc, mahal po ba yun? Sa totoo lang, hindi biro ang gastusin ng ganitong operasyon. Napakalaki na itong perang magagastos ko dito. Kaya, ang masasabi ko lang sa'yo, maghanap ka ng donor na mas makakatulong sa inyo. Doc, pwede niyo po ba kami matulong sa ganang halagain ng aking inay? Hindi ko maipapangako pero gagawin ko ang lahat para mapagaling ang nanay mo. Maraming salamat po, Doc. Sana matulungan niyo po kami. Ma'am, kamusta na po kayo? Okay lang mga kapatid. Alam mo ba, ma'am? Naaalala ko sa yung nanay ko. Simula pagkabata, hindi ko siya nakasama. Naisasama ako. Ano po yun? Ayaw ko sana pahirapan pa yung anak ko. Kahit ako yung sarili ko. Wala kayong sana. Huwag mo na siya paanakan ng lola. Kasi gusto ko na rin. Ay, huwag mo rin ang gusto ko na rin ng Panginoon. Ma'am, ang trabaho namin ay magpagaling ng may mga sakit. Hindi para kumitil ng buhay. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Tutulong at gagaling po kayo. Ma'am, pwede po ba kitang mayakap? Gusto ko na hindi na kita pahihirap. Dahil ayoko na itang nahihirap. Hindi, huwag ka magsalita ng ganyan. Marami pa tayong pangarap. Ano yung pangarap ko sa inay? Nakapagpunta tayo ng bahay, di ba? Anak, ayoko na nakita ka na nahihirapan. Magsalita ng ganyan. Bakit tayo? Hindi mo magsalita ng ganyan. Lalo, ito na inay ko. Marami pa tayong pangarap. Di ba sabi mo? Kalaban ka. Ito na yung sabihin sa'yo. Matapos na kumawa ka. Kasama at makita mo yung isa ko. Hinayagan na kasi mahal na sa'yo. Kamusta ka na, anak? Anak kong doktor. Hindi ko akalain na magagawa mo sa sarili mong nanay na hindi ka man lang nabigyan ng panahon para alagaan. Sabihin kahit kanina sa atin lang. Handa akong mag-donate ng liver para sa nanay ko. Pero paano ba? Wala nang pero-pero. Buo na ang desisyon ko para sa nanay ko. Hindi ko lubos maisip na kahit hindi ako naging mabuti, ina sa'yo, ang dami kong pagkukulang. Pero, sinugal mo pa rin yung sarili mong buhay para dugtungan yung sa akin. Sana balang araw, mapatawad mo po ako. Kahit alam kong nasa langit ka na. Sana patuloy pa rin yung
ipapatawad mo sa akin sa mga nagawa kong pagkukulang bilang isang ina sa'yo. Handa ako magsakripisyo para sa nanay ko. Anak, maraming salamat. Maging masaya ka sana sa amin ng kapatid mo ngayon. Dahil sa'yo, mas mamahalin at bibigyan ko ng tamang atensyon yung kapatid mo. Dahil siya na lang yung natirang anak ko. Sana anak, maging aral sa akin to na habang buhay pa kayo mga anak ko, naging mabuti akong ina para sa inyo. Marahil nagtataka kayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Mas pinili ng nanay ko na ibigay ako sa mas marangyang pamilya o sa mas madaling salita ay ampon. Pero tignan niyo ako ngayon, isa na akong doktor. Pero alam nating lahat na sa realidad ng buhay, laging ang ating mga ina ang nagsasakripisyo para sa atin. Nagsasakripisyo sila para matupad ang ating mga pangarap. Nagsasakripisyo sila para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Pero ang isang katanungan, ikaw ba? Handa ka bang magsakripisyo para sa iyong ina?